Isang mapagpalang araw sa lahat. To God be the glory sa isa na namang opportunity na pag-aralan ng salita ng Panginoon. Naniniwala kami that the Word of God is alive and active and it is a light that guides us as we exercise our Christian living. Kaya mahalaga po na bago pumasok sa trabaho, sa school, o kahit anong gawaing bahay, dapat ay makapagbaon tayo ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Welcome po ulit sa Diakonos. At Diakonos simply means servant. This is our online Bible study ministry at ngayong araw ay pag-uusapan natin ang topic na God's protection. Ito ang Bible study number 56 at kung wala kang lakad, wala din po ako. Tara, Bible study tayo mga kapatid. Psalms 91 verse 4. He will cover you with His feathers and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Mga kapatid, the term protection has been the word in the news last month. I'm sure po nabalitaan niyo po ang nangyari sa rally ni former President Donald Trump sa Amerika. Kaya ako na-mention itong balita na ito kasi sa standards ng mundo, ang Secret Service o ang bantay ng Pangulo ng Amerika na yata ang pinaka-advanced, well-trained at pinakasikat sa buong mundo. Ngunit, subalit, datapat last month, July 13, kamuntik tamaan sa ulo ang former president ng bala ng isang sniper. Actually mga kapatid, nung nabalitaan ko yon, naisip ko kahit pala dating Pangulo ka ng pinaka-makapangyarihang bansa sa mundo at binabantayan ka ng pinaka-well-trained na VIP protection service sa mundo, ay wala pa rin kasiguraduhan ng buhay mo. Ang verse natin ngayong araw po gives picture of how God protects us. Parang mother bird that protects his own. Sa verse 1-3 ang sabi, ang sino mang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na pinakamakapangyarihan ay kakalingain niya. Masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Kayo ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Tiyak na ililigtas kanya sa bitag ng masama at sa mga nakakamatay na salot. Iingatan kanya gaya ng isang ibong iniingatan ng kanyang mga inakay sa ilalim ng kanyang pakpak. Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Mga kapatid, sa verse 1, it identifies sino-sino itong under God's protection or under sa protection ng Panginoon. Ang sabi ng scripture, ang sino mang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos ay kakalingain niya. Maaari mong matanong sa sarili, anong ibig sabihin ng nananahan? Kapatid, dwelling with God simply means our relationship with God. Do you communicate to Him? Nakikinig ka ba sa salita ng Panginoon? Ang verse natin today uses the phrase under His wings. Alam niyo po, ang term under His wings is a metaphor na ang ibig sabihin ay you are under His care. Ikaw ay nasa ilalim ng kanyang kalinga. Napakagandang imagery na pinuportray ng psalmist sa verse natin today. At sa verse natin today, ang sabi, His faithfulness will be your shield and rampart. Our God did not only provided us a shield, but a rampart. Alam niyo po, ang rampart ay isang malaking pader na nakapalibot sa isang casa or structure. Ito ay para protektahan ka sa lahat ng angle ng pag-atake. Now that we understand the imagery na ginamit ng verse natin, how do we apply this sa buhay natin? Mga kapatid, you have to make sure that you have a relationship with God. Mga kapatid, we only have one way to have a relationship sa Diyos. And that is Jesus. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. The thing is, wala din tayong nasa na hanapin si Jesus if we don't understand our need for Him. We are all sinners and so kung sinner tayo, ano ngayon? Death is the wages of sin. Dying in sin is a ticket to hell, kapatid. Mga kapatid, hell is real. At ang kalaban natin, gustong-gusto tayo na makasama doon. Hell is a place of weeping and gnashing of teeth. It is a never-ending torment, mga kapatid. God's protection is more than what you think it is. He cared and loved you so much that 2024 years ago, God provided what He foretold in the Old Testament, the image of the invisible God, Jesus Christ, and that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Mga kapatid, it is not enough to feel sorry for our sins. We must choose to respond with our lives, mga kapatid. Ang problem po, hindi ang pambababae mo, hindi ang pagdodroga, sugal, bisyo, pagsisinungaling mo, at kung ano pa man yan. Ang problema, kapatid, pinalayas natin ang Diyos sa puso natin. At mula noon tayo na nagdidesisyon kung ano ang tama at mali. Kapatid, broad is the road that leads to destruction and many enter through it. But small is the gate and narrow is the road that leads to life and only few finds it. Ang sabi ng Bible, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Bago mahuli ang lahat, habang may pagkakataon pa, inaanyayahan kita na magpasakop ka na sa proteksyon ng ating Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus. If you are willing, kapatid, why don't you acknowledge before God, Lord, I am a sinner. I don't know, Lord, how to pray.
But I invite you in my life. Lord, iligtas niyo po ako sa kasalanan ko that separates me from you. For this day onwards, Lord, I declare in my mouth that you are my Lord and you are my Savior and that you raised Jesus from the dead to prove that your words are true. Kapatid, if you have made that prayer, you are now a believer secured in Jesus' promises. I encourage you, kapatid, to find yourself a Bible-believing church. Magpa-disciple ka, kapatid. Grow in the knowledge of our God. Mga kapatid, as we conclude our study on God's protection, let us remember that He cares for us. And His care for us is like a mother bird that shelters her young under her wings. Napakagandang imagery na pinakita ng Psalms, ang love and security ng Panginoon that provides for those who dwells in His presence. His faithfulness acts as both a shield and a rampart, protecting us from every angle of attack. And ang term na rampart signifies a strong fortified walls around us, offering comprehensive protection. Ibig sabihin, God not only shields us from external threats, but also safeguards us from our own sins and mistakes. Mga kapatid, while we were still sinners, Christ died for us, showcasing the ultimate act of protection and love. So, as we go about our daily lives, let us dwell in His presence, build a relationship with Him through Jesus Christ, mga kapatid, and trust in His unfailing protection with God as our shield and rampart. We can confidently face any challenge knowing we are under His divine care. I really hope, mga kapatid, that today's Bible study have been a blessing to you as it is to me. Let us pray po, mga kapatid. Heavenly Father, salamat po sa inyong walang hanggang proteksyon at pagmamahal. Pinupuri ka namin sa inyong katapatan na naging aming kalasag at tanggulan. Naway, palagi kaming manatili sa inyong presensya at magkaroon ng mas malalim na relasyon sa inyo. Patawarin ninyo kami sa aming mga kasalanan at gabayan kami sa tamang landas. Salamat po sa inyong anak na si Jesus na nagbigay ng kanyang buhay para sa aming kaligtasan. Panginoon, itinataas din po namin ang aming mga kapatid na bagong tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Tuloy siyang lumago sa pananampalataya, makatagpo ng isang Bible-believing church at maging masigasig sa kanyang paglalakad kasama kayo. Gabayan at protektahan ninyo po sila sa bawat hakbang at naway maranasan niya ang iyong pagmamahal at proteksyon sa bawat araw. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen at amen. Mga kapatid, if you are new here, please do consider hitting that follow button to get more of these short Bible studies. May God bless you, mga kapatid, and I'll see you, God willing, on the next episode.